Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 321, Kabanata 321, paparating na ang bagyo. Kasabay nito, Light Mountain Manor. Sa study room, si Galindo, nakasuot ng pantulog, ibinaba ang telepono. Hawak niya ang kanyang cellphone, nakatitig sa kawalan habang nakaupo sa harap ng mesa. Dahil sa hindi niya alam kung paano haharapin si Stephen Grant, hindi siya makatulog, kaya nagpasya siyang magpalipas ng ilang oras sa study room. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa maikling panahon na iyon, nakatanggap siya ng ganoong kagimbal-gimbal na balita. Zaxi, patay. Ang matandang karibal niya sa loob ng maraming taon, namatay na lang ng ganoon. Kung may ibang nagsabi nito, natural na hindi siya maniniwala. Pero, si Manuel Bennett ang nagsabi sa kanya, kaya wala siyang choice kundi maniwala. Ngayong gabi, lubos siyang humanga kay Manuel Bennett. Ito ay isang tao na parang Diyos. Sa sandaling ito lang, may tumawag sa kanyang cellphone. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang si Danbam ang tumatawag kaya sinagot niya ito. Dad, ngayon lang ako nakatanggap ng nakakagulat na balita na si Zaxi ay patay na, namamatay sa sarili niyang asyenda. It's so great, that damn Zaxi finally died. Sa sandaling konektado ang tawag, puno ng pananabik ang boses ni Danbam. Walang pakialam na sabi ni Galindo, alam ko na. Ha? Alam mo na. Nagulat na bulalas ni Danbam at nagmamadaling nagtanong, alam mo ba kung paano namatay si Zaxi? Sabi ni Galindo, alam ko, pero hindi mo na kailangan pang magtanong tungkol sa bagay na ito, ako na ang bahala. Pagkasabi nito ay ibinaba na niya ang telepono. Pagkababa ng telepono, nag-isip sandali si Galindo, sa kasunod-sunod na tawag. Si Zaxi, kung tutusin, ay isang kilalang tao sa main country, isang jade tycoon na maaaring karibal kay Galindo. Ngayong napatay na si Zaxi, nagdulot ito ng malaking lindol sa buong upper-class society ng main country. Ang gabi ng pangunahing bansa ay nakatadhana na hindi mapakali. Silang ang bansa. River City. Villa ng pamilya ng Jordan. Bagamat madaling araw na, maliwanag na naiilawan ang manor ng pamilya ng Jordan. Nakaparada ang mga luxury car sa entrance ng villa. Sa oras na ito, puno ng tao ang Villa Hall. Bilang karagdagan sa pamilyang Jordan, naruroon din ang mga may-ari ng pamilya ng mga pamilyang Harper, Stern, Whale, at Lewis. Si Seth Jordan, ang pinuno ng pamilyang Jordan, na nakaupo sa pangunahing posisyon, ay sumulyap sa lahat ng naroroon at sinabing, tinawag ko kayong lahat dito ng huli para sa isang mahalagang anunsyo. Kuya Jordan, ano ba? Napakagulo mo. Nakangiting tanong ni Macy Harper, ang pinuno ng pamilya Harper. Napatingin din ang iba kay Seth Jordan na may pagtataka. Sinabi ni Seth Jordan, tama na ang oras, at maaari tayong kumilos laban sa mga pamilyang Stewart at Maddox. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Lahat ng taong naruroon ay biglang natulala. Halatang hindi nila inaasahan na tinawag sila ni Seth Jordan para sa layuning ito. Bagamat nauna silang sumang-ayon na magsanib puwersa at kumilos laban sa mga pamilyang Stewart at Maddox, na isinasama ang lahat ng kanilang mga industriya at inalis ang kanilang mga pangalan sa River City, naghihintay sila hanggang ngayon dahil sa pagpupumilit ni Seth Jordan na hindi pa tama ang oras. Kuya Jordan, kikilos na ba tayo? Tuwang-tuwang tanong ni Hannah Stern, ang pinuno ng pamilyang Stern. Siyempre totoo. Tumango si Dion Whale at sinabing, sinasabi ko na hindi pa hinog ang oras dahil naramdaman kong hindi sapat ang aming mga chips. Pero ngayon, sapat na ang chips natin, para makapagsimula na tayong kumilos. Habang nagsasalita siya, itinuro niya ang dalawang matandang dawist na pari at apat na nasa katanghaliang gulang na dawist na pari na nakaupo sa kanyang kaliwa, at sinabing, ang anim na ito ay dawist priest mula sa ancient martial arts sect Mysterious Doctor Sect. Ang dalawang ito ay Mysterious Doctor Sect elders, Elder Neil Lee, at Elder Karen Chaplin. Sina Elder Lee at Elder Chaplin ay parehong may mid-stage master level cultivation. At ang apat na ito ay ang apat na tagapagtanggol ng Mysterious Doctor Sect, Daoist Master Culver Winslet,
Daoist Master Olene Jordan, Daoist Master Sam Warren, at Daoist Master Damon Matthew. Ang apat na tagapagtanggol na ito ay may late-stage master level na paglilinang. Kung kikilos tayo ngayon, tutulong din sa atin ang 6 na Daoist na pari. Pagbati sa lahat ng Daoist Masters. Sinalubong sila ng mga tao tulad ni Macy Harper at Hannah Stern ng naka-cup fists, na mukhang napakagalang. Kahit na ang kanilang mga pangunahing pamilya ay may maraming enerhiya sa River City, sila ay hindi maihahambing sa mga sinaunang martial arts sects na ito. Kahit na ang Mysterious Doctor Sect ay hindi isang malaking sekta, isa pa rin itong pag-iral na maaari lamang nilang tingnan. Ang buhok ng crane, batang mukha na si Neil ay tumango, hinaplos ang kanyang balbas, at mayabang na sinabi, "Orihinal, pumunta kami dito sa pagkakataong ito upang ipaghiganti si Junior Brother Winslet. Gayunpaman, dahil humingi sa amin ng pabor si Mr. Jordan, maaari rin kaming tumulong." Magalang na sinabi ni Jiang Mullen, "Hanggat magtagumpay tayo sa pagkakataong ito. Sa hinaharap, bawat isa sa aming mga pangunahing pamilya ay mag-aalok ng pagpupugay sa Mysterious Doctor Sect bawat taon, na nagbibigay ng pera at mga supply." Hinaplos ni Neil Lee ang kanyang balbas at ngumiti, sinabing, "Madaling sabihin, magiging sarili nating mga tao sa hinaharap. Hanggat binibigyan mo kami ng pera at mga supply, bibigyan ka namin ng proteksyon. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang problema, maaari mo lamang sabihin sa amin." Tumawa si Jiang Maolin, "Kung gayon, salamat sa lahat ng Daoist Masters ng maaga." Tuwang-tuwang sinabi ni Silas Jordan, "Daoist Masters, kami ay may matinding galit sa batang iyon na si Manuel Bennett. Ngayong narito ka na, sa wakas ay nakita namin ang pag-asa ng paghihiganti. Mangyaring, Daoist Masters, alisin mo ang batang iyan at ilabas ang aming galit." "Tama na yan." Si Maria Harper, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ang batang iyon ay dapat pahintulutan na hilingin ang kamatayan ngunit hindi ito makamit. Tama, dapat punatin ang batang iyon para maibsan ang puot sa puso ko." Mula nang lumitaw ang batang iyon sa River City, na-suffocate na tayo sa kanya, at dapat natin siyang patayin. Patayin siya. Patayin. Ang mga tao tulad ni Jared Harper, Donald Stern, at Dion Whale ay sumigaw ng malakas. Napangiti ng mahina si Neil Lee at sinabing, "Kahit hindi mo sabihin, gagawin namin. Pinatay ng batang ito ang ating junior brother na si Winslet. Hindi namin siya ililibre ng natural." Malamig na tumikim si Karen Chaplin at sinabing, "Dahil nagawang patayin ng batang ito si Junior Brother Winslet, tiyak na mayroon siyang lakas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito kasama natin dito, kahit na ang batang ito ay may kakayahang lumalaban sa langit, walang alinlangan na mamamatay siya." Mabuti. Malakas na tumango ang mga tulad ni Silas Jordan, puno ng ngiti ang mga mukha, na parabang nakita na nila ang eksena ni Manuel Bennett na namamatay ng malungkot. "Well, ang batang si Manuel Bennett ay isang hindi matatag na kadahilanan sa aming operasyon. Sa lahat ng Daoist Masters dito, hindi malaking bagay na alisin ang batang ito." Ikinaway ni Jiang Maolin ang kanyang kamay, pagkatapos ay itinuro si Perry Perkins at ang 5 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at babae na nakaupo sa kanyang kanan, at nakangiting sinabi, "Lahat, bilang karagdagan sa 6 na Daoist Masters, ang Young Master Perkins mula sa Three Rivers Perkins family ay tutulong din sa operasyong ito." Tumango si Perry Perkins at sinabing, "Ang 5 ito ay ang 5 Elements Guards ng ating Perkins family, si Zach Jordan, Calvin Mulroney, Water Star, Fire Kilin, at Earth Mountain. Lahat sila ay may mid-stage to late-stage master level na paglilinang, at sa tulong ng aming pamilyang Perkins, makatitiyak ka." Good, good. Sa tulong ng iba't ibang Daoist Masters at ng Perkins family, siguradong magtatagumpay ang operasyon natin sa pagkakataong ito. Sa napakaraming pamilya at napakaraming tao na nagtutulungan, ang Stewart family at Maddox family ay matatapos sa pagkakataong ito. Pagkatapos hatiin ang lahat ng industriya ng mga pamilyang Stewart at Maddox, tiyak na tataas ang ating mga pangunahing pamilya sa mas mataas na antas.
Ang lahat ng mga may-ari ng pamilya na naruroon ay may pulang mukha at tuwang-tuwa. Halos nakita na nila ang magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Pinigilan ni Masi Harper ang pananabik sa kanyang puso at nagtanong, "Old Jiang, kailan tayo magsisimula?" Sinulyapan ni Jiang Mullen ang oras at sinabing, "Halos 3:00 na ng umaga, magsisimula na tayo pagdating ng madaling araw." Oo. Sabay-sabay na tugon ng lahat. Isang malaking bagyo ang tatama sa River City. Kabanata 322, Kabanata 322, higit pang panganib kaysa Fortune. Kinabukasan, madaling araw. Pangunahing bansa. Stetram Hotel, ang unang palapag na restaurant. Sina Manuel Bennett at Barden Bard ay nag-aalmusal. Maraming tao sa restaurant ang nag-uusap. Narinig mo ba? Kagabi, pinatay si Zaxi sa sarili niyang asyenda. Oo, narinig ko na higit sa 100 bodyguard sa manor ni Zaxi ang napatay, at si Zaxi din mismo ang pinatay sa sarili niyang kwarto. Sa tingin mo ba si Galindo ang may gawa nito? Kung tutuusin, sa loob ng maraming taon, sina Galindo at Zaxi ay nag-aaway, sinusubukang magpatayan. Bagamat malamang, walang ebidensya, kaya hindi natin masasabing sigurado. Ngayong patay na si Zaxi, natatakot ako na walang makakalaban kay Galindo sa hinaharap. Kumagat ng hotdog si Barden Bard at sinabing, "Brother Bennett, sino ba talaga ang kaibigan mo?" Talagang mayroon siyang malakas na koneksyon. Napakaraming tao ang napatay namin kagabi, pero wala namang problema. Tumawa si Manuel Bennett, "Ang aking kaibigan ay ang haring bato ng pangunahing bansa, kaya natural na mahusay ang kanyang kapangyarihan. Masasabi ng isang tao na walang hindi niya magagawa sa buong pangunahing bansa." Main Country Stone King. Nagulat si Barden Bard, "Brother Bennett, hindi ka ordinaryong tao, kahit alam mo ang ganoong figure. Ang pagsunod sa iyo ay tiyak na magiging kapana-panabik sa hinaharap." Umiling si Manuel Bennett, na nagsasabing, "Hindi ko magagarantiya na magiging kapana-panabik ito, ngunit kung susundin mo ako, tiyak na may panganib sa hinaharap. Kaya, pag-isipan mong mabuti kung gusto mong sumama sa akin o ipagpatuloy ang pagiging leisure monk mo." Nakatingin sa mga mata ni Bennett, sinabi ni Barden Bard, "Brother Bennett, mula sa unang pagkakataon na nakita kita kagabi, nagpasya akong sundan ka. Ikaw ang aking magandang pagkakataon, at sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa iyo mahahanap ko ang landas na para sa akin. Kung talagang namatay ako ng hindi sinasadya sa hinaharap, hindi ko ito pagsisisihan." Mukhang nagulat si Manuel Bennett, "Okay, I respect your choice." Sa sandaling ito, isang tawag ang dumating sa mobile phone ni Manuel Bennett. Inilabas ni Bennett ang kanyang telepono at nakitang si Galindo ang tumatawag kaya sinagot niya ito. "Mr. Bennett, nasa entrance na kami ng hotel ni Mr. Jenkins." Dumating sa telepono ang boses ni Galindo. "Sige, lalabas na ako." Sagot ni Bennett at saka ibinaba ang telepono. "Fair na," sabi ni Bennett kay Barden Bard, at saka tumayo at naglakad patungo sa exit ng hotel. "Kuya Bennett, saan tayo pupunta?" Inubos ni Barden Bard ang isang baso ng gatas at sumunod. Paglabas ng hotel, nakita nila ang isang linya ng mga sasakyan na nakaparada sa entrance. Naghihintay na sina Galindo at Sheridan Jenkins sa pasukan. Nang makitang lumabas si Manuel Bennett, nagmamadaling lumapit ang dalawa para salubungin siya. "Magandang umaga, Mr. Bennett." "Mr. Bennett, kamusta ang pahinga mo kagabi?" Tumawa si Manuel Bennett, "Thanks for your hospitality. I had a good rest last night." "Oh, sino itong young master?" Tumingin si Galindo kay Barden Bard. Mukhang nataranta rin si Sheridan Jenkins. Tutal, mag-isa lang si Manuel Bennett kagabi, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may kasama siyang dagdag na tao ngayon. Ipinakilala ni Manuel Bennett, "Ito ang aking kaibigan, ang pangalang Dharma ay Barden Bard." Pagkatapos, ipinakilala rin ni Bennett si Barden Bard sa kanila, "Ang dalawang ito ay aking mga kaibigan, ang Main Country Stone King na si Galindo, at ang Main Country Jade Tycoon na si Sheridan Jenkins." Masiglang bati ni Barden Bard sa kanila, "Mr. Galindo, Mr. Jenkins, nice to meet you."
Ikinagagalak na makilala ka, Master Barden. Bati pabalik ni Galindo at Sheridan Jenkins. Iniisip na dahil tinawag siyang kaibigan ni Manuel Bennett, ang batang monghe na ito ay hindi dapat isang ordinaryong tao. Sabi ni G. Galindo, Mr. Bennett, handa na ang eroplano. Tara na. Okay. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos, sumakay si Bennett at ang kanyang partido sa kotse at umalis sa hotel. Sa kalsada. Sinabi ni Sheridan Jenkins, Mr. Bennett, kung hindi sinabi sa akin ni Kuya, hindi ko malalaman na si Zaxi ang talagang pinatay mo. Sabi ni Bennett, wala akong planong makipag-deal kay Zaxi noong una, pero sinong mag-aakala na i-provoke niya ako, kaya kinailangan kong ibagsak siya. Habang nagsasalita siya, tinanong ni Bennett si G. Galindo, Mr. Galindo, nagdulot ba sa iyo ng problema ang bagay na ito? Sagot ni Galindo, may gulo, pero no big deal. Nagpadala na ako ng isang tao upang sirain ang ebidensya at gumawa ng ilang mga string, kaya kahit na mag-imbestiga muli ang pangunahing bansa, wala silang mahahanap. Tumango si Bennett at sinabing, hanggat hindi kita masyadong pinaghirapan, mabuti iyon. Nakangiting sabi ni Jenkins, Mr. Bennett, what are you talking about? This is nothing troublesome. Bukod dito, pinatay mo si Zaxi, at inalis mo ang isang malakas na karibal para kay old brother. Malamang kinikilig siya. Ha ha ha. Tawa rin ng tawa si Galindo at sinabing, tama si Kuya Jenkins. Lagi akong kinakalaban ni Zaxi, at matagal ko na siyang gustong patayin. Ngunit wala akong mahanap na dahilan, kaya hindi ako kumilos. Ngayong ikaw, Mr. Bennett, ang tumulong sa akin na alisin siya, malaki ang ginawa mo sa akin. Tumango si Bennett at sinabing, Mr. Galindo, hindi ako palaging nasa main country in the future, kaya't kailangan kitang problemahin sa pamamahala sa aking 2 jade mine. Walang problema. Masayang tumawa si Galindo at sinabing, ililipat ko kaagad sa iyong account ang perang kinita mula sa 2 jade mine, makatitiyak ka. Saglit na nagmumuni-muni, biglang may naisip si Galindo, oh, Mr. Bennett, tungkol sa Emperor Green na hinukay natin kagabi, paano mo gustong i-handle? Gusto mo bang ibenta o ano? Saglit na nag-isip si Bennett at sinabing, Mr. Galindo, mangyaring tulungan akong makahanap ng isang mahusay na artisan ng jade upang gumawa ng isang batch ng alahas, dahil plano kong iregalo sila. Tumango si Galindo at sinabing, sige, aayusin ko ang pinakamahusay na artisan na gagawa ng isang batch ng alahas para sa iyo. Kapag handa na sila, magpapadala ako ng maghahatid sa iyo. Napangiti ng mahina si Bennett, sige, salamat. Nag-uusap sa daan, hindi nila namalayang nakarating sila sa Light Mountain Manor. Pagkatapos magmaneho papunta sa Manor, dumating si Bennett at ang kanyang grupo sa heliport ng Manor. Mayroong 6 na helicopter na nakaparada sa paliparan. Sina Bennett, Barden, Galindo, at Jenkins ay sumakay ng isa, habang ang mga bodyguard ay sumakay sa 5 pa. Ilang sandali pa. Umalis ang mga helicopter at umalis sa Manor. Curious na tanong ni Barden, Kuya Bennett, saan tayo pupunta ngayon? Sabi ni Bennett, syempre, oras na para magnegosyo. Anong negosyo? Lalong naguluhan si Barden. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Bennett at sinabing, malalaman mo pagdating natin doon. Ang helicopter ay lumipad ng higit sa 1 oras at dumating sa isang manor. Ang manor ay itinayo sa tuktok ng isang bundok, na sumasakop sa isang mas malaking lugar ng lupa at may mas marangyang antas kumpara sa Light Mountain Manor. Matapos lumapag ang helicopter sa paliparan, bumaba si Bennett at ang kanyang partido sa eroplano. Isang grupo ng mga tao ang dumating upang batiin sila, sa pangunguna ng isang lalaking medyo may edad na ang balat. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, Boss, handa na ang sasakyan, at maaari na tayong magtungo sa Pag-ang Mountain Jade Mine anumang oras. Tumango si Galindo kay Bennett at sinabing, ito si Saturday Yake, ang taong namamahala sa Pag-ang Mountain Jade Mine. Ang sinaunang Zen Mountain ay nasa loob ng Pag-ang Mountain Jade Mine. Nakikita ko. Tumango si Bennett bilang realisasyon. Sabi Yake, paano na ang mga masters na ipinadala ilang araw na ang nakalipas?
Nasuko na ba nila ang halimaw sa Ancient Zen Mountain? Tanong ni Galindo. Napabuntong hininga si Saturday Yake at sinabing, Boss, hindi pa lumalabas ang mga masters na iyon sa Ancient Zen Mountain simula nang pumasok sila. Natatakot ako na maliit ang pagkakataon nilang mabuhay. Kumunot ang noo ni Galindo at sinabing, Tara na at tingnan natin. Kabanata 323, Kabanata 323, Mahiwagang Space. Pagkatapos, umalis si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa manor, sumakay sa kotse, at nagtungo sa Pagang Mountain Jade Mine. Wala pang 20 minuto, dumating na ang sasakyan malapit sa Pagang Mountain Jade Mine. Sa pagtingin sa paligid, may mga bundok na umaabot hanggang sa nakikita ng mata, na may mga tambak ng mga bato sa lahat ng dako. Maraming manggagawa ang nagmimina at nagdadala ng mga hilaw na bato ng jade. Pagkababa ng sasakyan, sinundan ni Manuel Bennett at ng kanyang grupo ang pangunguna ni Saturday Yake at tinungo ang lalim ng bundok. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, nakarating sila malapit sa Ancient Zen Mountain. Nakikita nila na ang lugar sa paligid ng Ancient Zen Mountain ay kinulong ng caution tape, at ilang armadong bodyguard ang nakaistasyon doon. Gayunpaman, habang papalapit sila sa sinaunang Zen Mountain, nagulat si Manuel Bennett. Ang espiritual na enerhiya ay napakasagana sa sinaunang Zen Mountain na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga bundok. Bukod dito, ang espiritual na enerhiya na ito ay ibang-iba sa enerhiya na matatagpuan sa Jade, ito ay tiyak na enerhiya na ipinakalat ng mga Spirit Stone. Ibig sabihin, dapat may kaunting Spirit Stone sa loob ng Ancient Zen Mountain. Sa sandaling ito, hindi lamang si Manuel Bennett ang nakakaalam nito, ngunit naramdaman din ito ni Barden Bard. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang kuweba ng Ancient Zen Mountain, at ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Bumulong si Barden Bard, Brother Bennett, ang espiritual na enerhiya dito ay napakasagana, ginagawa itong isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Nakangiting tanong ni Manuel Bennett, hindi ka ba nakakapagtaka na tanging ang espiritual na enerhiya ng bundok na ito ang napakasagana? Kinamot ni Barden Bard ang kanyang makintab na kalbo na ulo at bumulong, medyo kakaiba talaga. Sa oras na ito, itinuro ni G. Galindo ang bundok sa unahan at sinabi, Mr. Bennett, ito ang sinaunang bundok ng Zen. May mga halimaw sa bundok na ito, at marami sa ating mga manggagawa at amo ang namatay sa loob. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, sige, maghintay ka rito, at papasok ako para tingnan ito. Ano? Biglang nabigla si Saturday Yake at sinabing, Sir, papasok ka ba? Sagot ni Manuel Bennett, oo, napagkasunduan ko na si Mr. Galindo na tutulungan ko siyang mapasuko ang halimaw sa loob. Sabi ni Saturday Yake, Sir, masyadong delikado sa loob. Kung pumasok ka, baka mawalan ka ng buhay. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Kung talagang delikado, makakatakas ako palagi. Boss, ano ang tungkol dito? Tumingin si Saturday Yake kay Galindo para humingi ng tulong. Tumingin si Mr. Galindo kay Manuel Bennett at sinabing, Mr. Bennett, bakit hindi na lang kita padalhan ng mga katulong para sumama sa iyo? Umiling si Manuel Bennett at sinabing, hindi na kailangan, samahan mo lang ako ni Barden Bard. Napabuntong hininga si Mr. Galindo at sinabing, kung gayon. Sige, mag-ingat kayo ni Mr. Barden Bard. Barden Bard, fair na. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at naglakad patungo sa kuweba kasama si Barden Bard. Makalipas ang ilang minuto, pumasok sa kuweba sina Manuel Bennett at Barden Bard at nawala sa paningin ng lahat. Kumunot ang kilay ni Sheridan Jenkins at sinabing, Kuya, nasa panganib ba sina Mr. Bennett at Master Barden? Sagot ni G. Galindo, nakita nating lahat ang lakas ni Mr. Bennett. Kahit na hindi niya talaga kayang pasukuan ang halimaw sa loob, wala siyang problema sa pagprotekta sa sarili niya. Buntong hininga. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Sheridan Jenkins at sinabing, better safe than sorry. Seryosong wika ni G. Galindo, hintayin na lang natin dito.
Kung may mangyari talaga, may ipapasok tayo para mag-check. Tumango si Sheridan Jenkins at sinabing, iyon lang yata ang magagawa natin. Sa sandaling ito, matapos makapasok sa kuweba sina Manuel Bennett at Barden Bard, nagpatuloy sila sa paglalakad sa mahabang daanan na mas malalim pa sa loob. Ang daanan na ito ay hinukay ng mga manggagawa ni Galindo, kung kaya't may mga ilaw na nakakabit sa mga dingding, na naging dahilan upang makita ang daanan. Parehong naramdaman ni Manuel Bennett at Barden Bard na habang lumalalim sila, mas masagana ang espiritual na enerhiya na kanilang nararamdaman. Nagtanong si Barden Bard, Brother Bennett, ano ba talaga ang nasa loob ng kuweba na ito na napakarami ng espiritual na enerhiya? Sumagot si Manuel Bennett, malaki ang posibilidad na may mga spirit stone sa loob. Spirit stones. Saglit na natigilan si Barden Bard, may mga spirit stones ba talaga sa loob? Sigurado. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay idinagdag, bukod sa spirit stones, maaaring may mga halimaw din sa loob. Dati, si G. Galindo ay nagpadala ng ilang mga manggagawa at mga master, at karaniwang, walang makakalabas ng buhay. Ano? Mga halimaw. Napatikip si Barden Bard sa gilid ng bibig niya, paano kung kainin tayo ng halimaw mamaya? Sinabi ni Manuel Bennett, ito ay isang magandang pagkakataon, kung natatakot ka, lumabas ka lang. Itinuwid ni Barden Bard ang kanyang leeg, sinong nagsabing natatakot ako, wala namang kinakatakutan si Buddha. Di ba halimaw lang? Labanan mo na lang. Nagbiro si Manuel Bennett, sige, pagkatapos ay maaari mong pangunahan ang pagsingil mamaya. Paulit-ulit na umiling si Barden Bard, Brother Bennett, mas malakas ang iyong lakas kaysa sa akin. Ikaw ang dapat manguna. Tutulungan lang kita sa tabi. Ngumiti si Manuel Bennett, hindi ko ine-expect na ganito ka mahiyain. Pinagsalikop ni Barden Bard ang kanyang mga kamay, sabi ni Buddha, malaki ang langit, malaki ang lupa, at ang buhay ang pinakamahalaga. Kalokohan. Umikot ang mata ni Manuel Bennett sa inis. Paputol-putol ang pag-uusap nilang dalawa, at hindi nila alam, nakarating na sila sa dulo. Pagtingin sa unahan, mga 10 metro ang layo, may isang malaking hukay, na may mga hagdan ng lubad na nakasabit sa paligid nito. Lumapit silang dalawa at tumingin sa ibaba. Ang tanging nakikita lang nila ay ang napakalalim na madilim na hukay, isang malamig na hangin na humahampas, na hindi sinasadyang manginig si Barden Bard. Gayunpaman, ang masaganang espiritual na enerhiya ay nagmumula sa loob ng hukay na ito. Sabi ni Manuel Bennett, dapat nasa baba ang mga spirit stones. Bumaba na tayo. Maghintay. Mabilis na sinabi ni Barden Bard, Brother Bennett, ganito na lang ba tayo bababa? Ni hindi nga natin alam kung gaano kalalim ang hukay na ito. Paano kung hindi natin matalo ang halimaw na iyon mamaya? Mahirap na bumangon. Kung wala kang lakas ng loob na bumaba, maghintay ka sa labas. Sabi ni Manuel Bennett sa isang pangungusap at diretsyong bumaba gamit ang rope ladder. Kuya Bennett, hintayin mo ako. Sigaw ni Barden Bard at sinundan siya pababa. Pareho silang bumaba gamit ang hagdan ng lubad, naramdaman ang mas malamig na hangin habang sila ay bumababa. Kinakalkala ni Manuel Bennett ang distansya habang sila ay pababa. Hanggang sa mahigit 100 metro na sila pababa ay sa wakas ay nakarating na sila sa ilalim ng hukay. Madilim ang paligid, at hindi nila makita ang kanilang mga daliri sa harap nila. Pinitik ni Manuel Bennett ang kanyang mga daliri, nag-apoy ng gininto ang apoy sa dulo ng kanyang daliri, na agad na pinawi ang kadiliman. Mula rito, nakita na nila ang isa pang daanan sa unahan. Sa pagtingin sa apoy sa dulo ng daliri ni Manuel Bennett, nagulat si Barden Bard, True Chi Flame. Kuya Bennett, pambihira ka talaga. Hindi pinansin ni Manuel Bennett si Barden Bard at naglakad sa daanan. Nagmamadaling sumunod si Barden Bard. Ang daanang ito ay hindi tuwid ngunit paikot-ikot. Hindi nila alam kung gaano kalayo ang kanilang nilakad nang makalabas sila sa daanan, pareho silang natigilan. Pagtingin sa unahan, may malaking espasyo sa harapan nila, kasing laki ng 2 o 3 football field.
Sa lupa, ang mga dingding, at ang kisame ay nilagyan ng mga makukulay na batong jade at matingkad na puting mga espiritong bato, na ang espiritual na enerhiya ay napakarami. Ang liwanag na ibinubuga mula sa jade at spirit stone na ito ay nagpapaliwanag sa buong kalawakan. Pagdating dito, naramdaman nilang dalawa na bumukas ang kanilang mga butas, na baliw na hinihigop ang espiritual na enerhiya. Bukod dito, mayroong isang maliit na pool sa hindi kalayuan sa unahan, na may puting tubig na umaagos dito, malinaw na isang espiritual na spring. Sa tabi ng bukal ay may isang malaking puno, ngunit ito ay lanta na at sira, walang buhay. Sa lupa naman, maraming nagkalat na buto at punit na damit. Obviously, naiwan ito ng mga taong pumasok kanina. Tinamaan ni Barden Bard ang kanyang mga labi at sinabing, "Oh my gosh! Hindi ko inaasahan na ang bundok na ito ay magtatago ng napakagandang lihim. Isa itong mahiwagang espasyo at isang napakagandang tanawin. Kuya Bennett, ano sa palagay mo ang lugar na ito? Ito ay talagang kamanghamanghang, hindi ba?" Habang tumitingin-tingin sa paligid, sumagot si Manuel Bennett, "Marahil minsan ito ay kabilang sa lugar ng paglilinang ng isang sinaunang dakilang kapangyarihan." Kabanata 324, Kabanata 324, Red Pupil Thunder Python. Tumango si Barden Bard at sinabing, nakatala sa Buddhist sect na ang mundo ay dating sagana ng espiritual na enerhiya, at maraming sinaunang dakilang kapangyarihan na maaaring lumipad sa kalangitan at tumakas sa lupa. Kaya, posible talaga na ito ay isang cultivation site na naiwan ng mga sinaunang dakilang kapangyarihan na iyon. Higit pa rito, ang espiritual na enerhiya dito ay napakasagana na kung ating linangin sa loob ng ilang araw, ang ating paglilinang ay tiyak na magtatagumpay. Tumango si Manuel Bennett, saka tumingin sa paligid at nagtanong, hindi ba sinabi ni Mr. Galindo na may mga halimaw dito? Bakit wala akong nakikita? Ikanaway ni Barden ang kanyang kamay at sinabing, walang halimaw dito, baka nagkamali sila. Habang sinasabi ito ay nagsimula na siyang maghubad. Walang imak na tumingin sa kanya si Manuel at nagtanong, bakit ka naghuhubad? Siyempre, ang maligo sa pool na ito. Ito ay isang espiritual na bukal. Ang paggamit ng isang spiritual spring upang hugasan ang aking katawan, at ang paglilinang dito ay maaaring lubos na mapabuti ang pagiging epektibo ng aking pagsasanay. Tawa ng tawa si Barden at pagkatapos maghubad ng brief, tumakbo siya patungo sa spiritual pool. Gayunpaman, habang papalapit si Barden sa spiritual pool, biglang nakaramdam ng lamig si Manuel sa kanyang gulugod, naramdaman ang nakakatakot na aura na lumalabas sa spiritual pool. Pagkatapos, ang spiritual spring sa spiritual pool ay nagsimulang umikot. "Barden, mag-ingat ka. Delikado." Sigaw ni Manuel ng babala. Sa isang iglap, bang! Isang malaking figure ang biglang bumaril mula sa spiritual pool, diretsyong bumukas ang nakanganga nitong bibig, bumaling kay Barden. Damn! May halimaw talaga. Bulalas ni Barden, ang kanyang true chi ay sumasabog at siya ay agad na umiwas ng kamao, sumasabog patungo sa nakanganga na bibig. Sa isang kisap mata, boom! Isang malakas na banggaan ang umalangaw-ngaw. Aray! Sumigaw si Barden sa sakit, habang siya ay pinasabog at pinalipad, malakas na bumagsak sa dingding na may putok. "Barden, okay ka lang?" Pasiga na tanong ni Manuel. "Kuya Bennett, okay lang ako." Si Barden, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, ay umakyat mula sa lupa. Napatingin ang dalawang lalaki at agad na natigilan sa nakitang nasa harapan nila. Nakita nila ang isang higanteng sawa, mga 30 metro ang haba, ang katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis, pinalamutian ng mga pattern ng thunder, at may isang pares ng mga pulang estudyante, na lumilitaw sa kanilang harapan. Marahil ay matagal na itong nagsasaka, dahil may bukol ng laman na bumukol sa ulo ng sawa na tila tatubo ng sungay. Si Barden, mouth agape, ay takot na takot, "Good Lord, what a huge python. The two of you would not even be a snack for it." Sinuri ni Manuel ang python, naalala ang sinaunang aklat na ipinakita sa kanya ni Neil Kuntz. Ang aklat ay nagtala ng iba't ibang mga kakaibang hayop,
kabilang ang ganitong uri ng sawa. Nagningning ang mga mata ni Manuel, tinitigan niyang mabuti ang sawa at sinabing, ito ay isang demonyong hayop na kilala bilang Aired Pupil Thunder Python. Kung tutuusin ang mga pattern ng thunder sa katawan nito, natatakot ako na ang Red Pupil Thunder Python na ito ay halos 500 taon nang nililinang. Kung kaya na niyang lamunin ang inner demon ng halos 500 taong gulang na demon beast, maaari na siyang pumasok sa departing mortality stage. Pagkatapos, walang kahirap-hirap niyang durugan ang Martial Saint Realm experts. Red Pupil Thunder Python. Napalunok si Barden at nagtanong, Brother Bennett, itong Red Pupil Thunder Python ay napakalaki, nakakatakot ang aura nito, paano natin ito lalabanan? Dito ka na lang haharapin ko. At heto, kunin itong Dragon Pattern Zen Staff para sa pagtatanggol sa sarili. Sabi ni Manuel, saka iniwas ang kaliwang kamay. Whoosh! Ang isang itim na dragon na pattern Zen staff ay agad na bumangon, lumipad patungo sa Barden. Itinaas ni Barden ang kanyang kanang kamay at mariing hinawakan ito sa kanyang kamay. Kinuha niya ang staff ng Zen at nasiyahan, sinabi niya, not bad, not bad. Mukhang kayamanan ang Zen staff na ito, at tama lang sa pakiramdam. Pagkatapos, curious niyang tiningnan ang kaliwang singsing ni Manuel at nagtanong, Brother Bennett, may suot ka bang storage ring? Oo. Tumango si Manuel Bennett. Pilyong tumawa si Barden Bard, Brother Bennett, siguradong marami kang kayamanan. Tunay, ang pakikipagsanib puwersa sa iyo ay may mga pakinabang. Sa sandaling iyon, umuungol. Ang Red Pupil Thunder Python ay umungal at direktang sinugod sina Manuel Bennett at Barden Bard. Rumble, rumble, rumble. Sa sandaling gumalaw ang Red Pupil Thunder Python, nagsimulang yumanig ng husto ang lugar. Hindi mabilang na mga bato ang bumagsak. Dahil si Manuel Bennett ang pinakamalapit, bamuka ang napakalaking bibig ng Red Pupil Thunder Python, at sumugod ito para lamunin si Bennett ng buo. Gumawa ka, hayop ka. Umungol si Manuel Bennett, pinasiklab ang Truchi sa kanyang katawan, at diretsyong ibinato ang isang paputok na suntok dito. Pumalakpak. Malakas na damapo ang kanyang kamao sa noo ng Red Pupil Thunder Python, na nagdulot ng malakas na ingay. Ang Red Pupil Thunder Python ay napasigaw sa sakit, napabalikwas at bumagsak sa dingding na may nakakabinging, boom. Ang pader ay naka-indent ng husto, na may mga nakakalat na bato na lumilipad at alikabok na pumupuno sa hangin. Maraming kaliskis, kasing lakas ng bakal, sa noo ng Red Pupil Thunder Python ang natanggal, at ang dugo nito ay bumuhos. Diyos ko! Kuya Bennett, nakakatakot ka lang. Isang suntok lang ang lumilipad na halimaw na iyon. Dilat ang mga mata ni Barden Bard, at tumingin siya kay Manuel Bennett na may ekspresyon ng wagas na paghanga. Bagamat alam na niya na napakalakas ni Manuel Bennett, hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Natitiyak niya na kung mag-isa lang siya, hindi niya kayang pantayan ang Red Pupil Thunder Python. Ang pagkakaroon ni Manuel Bennett sa kanyang tabi, gayunpaman, ay nagbigay sa kanya ng isang makabuluhang pagtaas sa kumpiyansa. Umuungol. Ang Red Pupil Thunder Python ay ganap na nagngangalit, ang mga mata nito ay kumikinang na may masamang pulang ilaw, at muli itong sumugod kay Manuel Bennett. Sa isang kisap mata, habang nakabuka ang bibig nito, bumungad ang isang kasing laki ng puno at kulay ube na thunderbolt at nakatutok kay Manuel Bennett. Ngumisi si Manuel Bennett, hayop ka, pinaglalaroan ako ng Thunder Games. Masyado kang immature para dito. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay at isang kislap ng gintong kulog ang bumungad sa kanyang palad. Ito ay nakakabulag. Sandali, una, ito ay ang True Chi Flame, ngayon ito ay ang True Chi Electricity. Natigilan si Barden Bard. Kuya Bennett, ilang iba't ibang uri ng elementong puwersa ang kinokontrol mo. Pagkatapos ipatawag ang Thunderlight, ibinaba ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Ang ginintoang kulog ay nagbuga ng umuungol at malakas na bumangga sa itim at lilang kulog. Sa isang segundo, boom, boom, boom. Ang dalawang agos ng kulog ay nagsagupaan sa kalangitan, naglalabas ng isang malakas na pagsabog.
Kumalat ang kulog, kumidlat, at tila ang buong sinaunang Zen Mountain ay nagsimulang manginig dito. Makikita mo ang kulog ni Manuel Bennett, pagkatapos basagin ang itim at lila na kulog, patuloy na humahampas patungo sa pulang pupil na Thunder Python. Ang mga pupil ng Red Pupil Thunder Python ay nagkontrata. Gusto nitong umiwas, ngunit huli na ang lahat. Boom! Ang kulog ay tumama ng gusto sa katawan ng Red Pupil Thunder Python, na naging sanhi ng paglipad ng mga kaliskis, pagtalsak ng dugo, at pag-echo. Ungol, dagandong, dagandong. Ang Red Pupil Thunder Python ay galit na umungal at muling sinugod si Manuel Bennett. Habang papunta sa kanya, patuloy na naglalabas ng kulog ang pulang pupil na python, tinutukan ito kay Manuel Bennett. Hindi nabigla si Manuel Bennett. Nakakuyom ang dalawang kamay, sunod-sunod niyang sinuntok ang paparating na kulog. Ngunit sa sandaling iyon, ang Red Pupil Thunder Python ay biglang nag-iba ng direksyon, patungo kay Barden Bard. Sapagkat, ang mga hayop na tulad nito na nagtanim sa loob ng maraming taon ay mayroon ng espiritual na karunungan. Mula sa kanilang naunang pag-aaway, malinaw na naramdaman nito na si Manuel Bennett ay mas malakas kaysa dito, habang si Barden Bard ay mas mahina. Kaya naman, binalak nitong lamunin muna si Barden Bard, dagdagan ang tibay at lakas nito bago harapin si Manuel Bennett. Kabanata 325, Kabanata 325 taon. Damn it, you wicked beast! Sa tingin mo ba ay madaling bully ang Buddha? Biglang nagalit si Barden Bard, hawak ang Dragon Pattern Zen Stick at sumugod patungo sa Red Pupil Thunder Python. Sa isang iglap, lumapit si Barden Bard sa Red Pupil Thunder Python. Sa isang malakas na pagtapak sa lupa, na nabasag ang lupa sa ilalim niya, ang katawan ni Barden Bard ay pumailang lang sa langit at inihampas ang Dragon Pattern Zen Stick ng direkta sa ulo ng Red Pupil Thunder Python. Boom! Sa isang mahinang dumadagandong na tunog, ang ulo ng Red Pupil Thunder Python ay lumubog ng ilang metro, at ang ilan sa matigas na kaliskis sa ulo nito ay natanggal, at umagos ang dugo. Gayunpaman, ang lakas ng Red Pupil Thunder Python na ito sa huli ay maihahambing sa lakas ng Great Grandmaster level fighters. Kaya, kahit na matapos itong tamaan, ang Python ay hindi malubhang nasugatan, ngunit sa halip, ito ay nagalit. Umuungol. Nagpakawala ito ng dagandong, umiling, at direktang pinalipad si Barden sa langit. Kaagad, ibinuka nito ang bibig at nagluwa ng ilang kulog patungo kay Barden sa kalangitan. Nang makita ang paparating na mga kulog, hinawakan ni Barden Bard ang Dragon Pattern na Zen Stick gamit ang dalawang kamay at patuloy na ibinaba ito pababa. Kasanayan ng mga tauhan sa pagsuko ng demonyo. Mahabang mga anino, bigat na parang 1,000 libra, lubhang matatag at mabangis. Sa makatuwid, isa talaga ito sa 72 forest martial arts. Rumble rumble. Walang humpay na tumunog ang dumadagandong na malalakas na pagsabog, habang ang paparating na mga kulog ay dinurog ni Barden Bard. Si Manuel Bennett, na nasa hindi kalayuan, ay nakakita ng eksenang ito at natigilan sandali. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Pattern Zen Stick na nakuha niya mula sa Dragon Lady Lisa ay magiging angkop para kay Barden Bard, na parabang ito ay ginawa para sa kanya. Tila siya at ang taong ito ay tunay na nakatadhana. Kung hindi, bakit niya makukuha ang Dragon Pattern Zen Stick at makilala si Barden Bard? Masamang hayop, talunin ka. Matapos durugan ang mga kulog, hinawakan ni Barden Bard ang Dragon Pattern Zen Stick gamit ang dalawang kamay, at ang kanyang katawan ay bumagsak, mabangis na bumagsak sa Red Pupil Thunder Python. Ngunit sa sandaling ito lamang, ang Red Pupil na Thunder Python ay mabangis na ibinaba ang napakalaking buntot nito at hinampas si Barden Bard. Damn it! Nagulat na sigaw ni Barden at mabilis na nagpalit ng galaw, itinaas ang Dragon Pattern Zen Stick sa kanyang kamay para harangin. Sa isang malakas na clang, si Barden, kasama ang Zen Stick, ay direktang nabasag at lumipad palabas. Sa isang boom na tunog, ang pader sa likod niya ay tuloy-tuloy na nag-crack. Kinagat ni Barden ang kanyang mga ngipin sa sakit, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga dagwang sugat, at naramdaman pa niyang maraming buto ang nabali.
Matapos hagupitan si Bard, gumalaw ang Red Pupil Thunder Python at nagpatuloy na umaakyat patungo kay Bard. Huwag mo nang isipin yun. Si Manuel Bennett ay umungal, nakatapak sa lupa, at pumailan lang sa langit na parang baliw na dragon, na dumaong sa itaas ng ulo ng Red Pupil Thunder Python. Kaagad, kinuha ni Manuel Bennett ang isang piraso ng laman sa tuktok ng ulo ng Red Pupil Thunder Python gamit ang kanyang kaliwang kamay, at ikinuyong ang kanyang kanang kamay sa isang kamao, na hinampas ito sa ulo ng sawa. Thud! Umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon ang mga mabibigat na suntok. Sa isang suntok lang, nabasag ang balat ng Red Pupil Thunder Python at tumalsik ang dugo. Umuungol. Ang Red Pupil Thunder Python ay umungal sa sakit, umiling-iling ang ulo nito, pilit na pinapaalis si Manuel Bennett. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Manuel Bennett ang bukol ng laman sa ulo ng sawa, ikinapit ang leeg nito gamit ang kanyang mga binti, at pinagpatuloy ang paghampas sa kanang kamao. Thud thud thud. Sunod-sunod na suntok, parang tambol, nakakakilabot at nakakagigil. Sa pag-ulan ng mga suntok ni Manuel Bennett, ang Red Pupil Thunder Python ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Kuya Bennett, hayaan mo akong bigyan ka ng kamay. Nang makita ang sitwasyon, kinuha ni Bard ang dragon pattern na Zen stick at sumugod. Nang makalapit na siya, lumundag si Bard sa langit, iniwagayway ang dragon pattern na Zen stick, at itinuro ang magulong sunod-sunod na mga strike sa vulnerable spot ng Red Pupil Thunder Python. Dangol dagandong. Ang Red Pupil Thunder Python ay umungal sa sakit, muli na ikanaway ang malaking buntot nito at pinalipad si Bard. Matapos mapalipad si Bard, ang Red Pupil Thunder Python ay ganap na nagalit. Bigla nitong niyugyug ang katawan, at ang mga dark purple na thunderbolts ay bumubulusok mula sa loob nito, sinusubukang gawing uling si Manuel Bennett. Pagkatapos bumangon mula sa lupa, malakas na sumigaw si Bard, Brother Bennett, ingat! Sa isang iglap, isinabog ni Manuel Bennett ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, tinakpan ang kanyang buong katawan upang labanan ang pambobomba ng mga kulog, habang ang kanyang kanang kamao ay patuloy na pumutok sa galit na galit. Ang katawan ng Red Pupil Thunder Python ay parang tanso at bakal na buto. Nagpasabog si Manuel Bennett ng daan-daang suntok bago nadurog ang bungo nito. Kung ito ay isang ordinaryong Great Grandmaster Human Martial Artist, malamang napatay na sila. Ang mga demonyong halimaw lang na tulad nito ang makatiis ng napakaraming mabibigat na suntok. Kaagad pagkatapos, pinaikot ni Manuel Bennett ang isa pang suntok, agad na sumabog ang lakas ng kanyang laman at totoong chi, at pagkatapos ay marahas na binomba ito. Mamatay. Bang! Ang suntok na ito ay lubhang marahas, ganap na nabasag ang ulo ng Red Pupil Thunder Python. Sa wakas ay patay na ang Red Pupil Thunder Python, at ang katawan nito ay bumagsak ng husto sa lupa na may boom. Huff! Si Manuel Bennett ay nagbuga ng hininga ng malabo na chi, pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Kailangang sabihin, ang pagpatay sa demonyong hayop na ito ay medyo nakakapagod. Tahimik na tinitigan ni Bard ang namatay na Red Pupil Thunder Python, binigyan ng thumbs up si Manuel Bennett, Brother Bennett, ang galing mo. Talagang pinatay mo ang higanteng sawa na ito ng malupit na puwersa. Hindi rin gaanong sinabi ni Manuel Bennett. Nagpahinga siya saglit at saka pinaandar ang totoong chi niya. Nag-transform ang kanang kamay niya sa palad ng palad at tinaga ang katawan ng sawa. Matapos hiwain ang katawan ng sawa, inabot ni Manuel Bennett at inilabas ang isang panloob na demonyo, na kumikislap ng itim na lilang liwanag, hindi mas malaki kaysa sa isang itlog ng kalapati. Naramdaman ang masaganang espiritual na enerhiya at kapangyarihan sa panloob na demonyong ito, si Manuel Bennett ay tuwang-tuwa sa kanyang puso. Sa katunayan, ito ay ang panloob na demonyo ng isang demonyong hayop na nilinang sa loob ng halos 500 taon. Na may curious na mukha, nagtanong si Bard, Brother Bennett, ito ba ang panloob na demonyo ng Red Pupil Thunder Python? Talaga. Tumango si Manuel Bennett. Sa pananabik, sinabi ni Bard, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng demonyong panloob na demonyo. Tingnan ko.
Inihagis ito ni Manuel Bennett kay Barden Bard. Maingat na sinuri ni Barden Bard ang panloob na demonyo at pagkatapos ay naramdaman ito, napabulalas, nakakatakot ang espiritual na enerhiya at kapangyarihan na nasa loob ng panloob na demonyong ito. Habang nagsasalita siya, nagtanong si Barden Bard, Brother Bennett, pinaplano mo bang lamunin ang panloob na demonyo na gagamitin para sa paglilinang? Eksakto. Tumango si Manuel Bennett, saka inilabas ang snake gallbladder ng Red Pupil Thunder Python. Napaawang ang bibig ni Barden Bard sa takot, Kuya Bennett, dapat kang mag-ingat. Ang espiritual na enerhiya at kapangyarihan sa panloob na demonyong ito ay masyadong kakilakilabot kung lunukan mo ito, maaari kang sumabog at mamatay. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabi, marahil ang mga ordinaryong martial artist ay sasabog at mamatay kung nilamon nila ang panloob na demonyong ito, ngunit kakayanin ko ang espiritual na enerhiya at kapangyarihan nito. Kaya mo bang matiis? Nagulat si Barden Bard, Brother Bennett, saang lupain ang iyong cultivation? Sinabi ni Manuel Bennett, sa totoo lang, hindi ko alam kung saang lupain ang aking cultivation. Gayunpaman, kaya kong durugan ang mga post-celestial, pre-celestial, grandmaster, at great grandmaster martial artist. Kahit na ito ay isang martial artist sa unang bahagi ng martial saint realm, kaya ko silang labanan ng buong lakas ko at kaya ko silang patayin. Banal na tae. Napaawang ang bibig ni Barden Bard, napalunok ng laway, napakamangha talaga, Kuya Bennett. Parang magkasing edad lang tayo. Anong kinalaman nito? Si Manuel Bennett ay misteryosong ngumiti at sinabing, malalaman mo sa hinaharap. Pagkatapos, kinuha ni Manuel Bennett ang panloob na demonyo mula sa kamay ni Barden Bard at iniabot ang snake gallbladder kay Barden Bard, na nagsasabing, ang snake gallbladder na ito ay may mahimalang epekto sa pagpapagaling. Kunin mo ito, at ang iyong mga sugat ay mabilis na gagaling. Sige. Tumango si Barden Bard at kinuha ang snake gallbladder. Kabanata 326, Kabanata 326, simulan ang paglusob. Magpagaling ka muna, titingin ako sa paligid at tingnan kung may naiwan pa ba itong sinaunang dakilang kapangyarihan. Sabi ni Manuel Bennett at saka nagsimulang gumala. Nais niyang makita kung ang mga sinaunang dakilang kapangyarihan, na minsang nilinang sa lugar na ito, ay nag-iwan ng anumang mga pamamaraan ng paglilinang o mahiwagang kayamanan dito. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na pamamasyal, walang nakita si Manuel Bennett, maliban sa ilang malabong mga sinaunang karakter sa isang pader. Tinitigan ni Manuel Bennett ang mga linyang ito ng mga sinaunang karakter sa loob ng mahabang panahon, ngunit wala siyang maintindihan. Bumantong hininga siya at umiling. Tila ang paglipas ng panahon ay dapat sisihin. Kahit na ang sinaunang dakilang kapangyarihan ay nag-iwan ng isang bagay dito, ito ay nasira ng panahon. Gayunpaman, dahil ang pangunahing bansa ay makakahanap ng isang kultibasyon na lugar na iniwan ng isang sinaunang dakilang kapangyarihan, ang East Nation, at iba pang mga bansa ay maaaring makahanap din ng mga katulad na lugar. Kung makakahanap pa siya ng ilan sa hinaharap, talagang magkakaroon siya ng magandang pagkakataon. Siyempre, hindi magiging madali ang paghahanap ng lugar ng paglilinang ng isang sinaunang dakilang kapangyarihan, depende ito sa kapalaran. Sa sandaling iyon, isang masarap na bango ang biglang umalangaw-ngaw. Lumingon si Manuel Bennett at hindi maiwasang mapangiti. Nakita niya si Barden Bard na ginagamit ang mga patay na puno ng espiritu dito upang magsunog, may hawak na dalawang mahahabang patpat sa magkabilang kamay, tinutuhog ang mga piraso ng karne ng sawa na may pulang pupil na thunder at iniihaw ito. Ngumisi si Barden Bard at sinabing, Brother Bennett, tapos ka na bang maghanap? Kapag tapos ka na, magmadali at kumain ng ilang inihaw na karne ng ahas. Ang Red Pupil Thunder Python meat na ito ay isang magandang supplement, ang pagkain nito ay magpapalakas ng iyong katawan. Lumapit si Manuel Bennett at kinuha ang isa sa mga tinuhag na karne ng ahas. Itinuro ni Barden Bard ang kanyang bag at sinabing, Brother Bennett, may cumin powder, chili powder, asin, at MSG sa loob ng bag. Pwede mong budburan, mas masarap yan.
Nag-squat si Manuel Bennett at hinalungkat ang bag ni Barden Bard. Oo naman, may mga garapon sa loob. Kinuha niya ang isang garapon ng cumin powder at winisikan iyon. Barden, handang-handa ka talaga. Ngumisi si Barden Bard at sinabing, naglalakbay ako sa mga taong ito. Paminsan-minsan ay nangangaso ng mabangis na larong makakain, kaya handa ako sa mga panimpla na ito. Bagay ka talaga. Tumawa si Manuel Bennett at umupo sa lupa, kumagat. Tumanggaw siya ng may kasiyahan. Barden, ang galing mo sa barbecue. Ang karne ng ahas na ito ay mahusay na inihaw, malambot sa loob at malutong sa labas, mabango at malasa, lalo na sa mga panimpla na ito. Siyempre, magaling ako sa barbecue. Barden Bard proudly smiled, then said with regret, kung may alak lang tayo, mas mabuti pa. Biro ni Manuel Bennett, sige, huwag kang masyadong humingi, bilasan mo kumain, tapos magpagaling ka at magtanim. Sige. Tumanggo si Barden Bard at ngumisi. Samantala, sa labas ng sinaunang Zen Mountain, sina Galindo, Sheridan Jenkins, at iba pa ay sabik na naghihintay. Halos 2 oras na ang nakalipas mula noong pumasok sina Manuel Bennett at Barden Bard. Nag-aalalang tanong ni Sheridan Jenkins, Kuya, ngayon lang umuuga ang bundok, bakit naging tahimik? Nagsimula na bang labanan ni na Mr. Bennett at Master Bard ang halimaw? Tumanggo si Galindo, malamang, kung hindi ay hindi masyadong malaki ang kaguluhan. Nag-aalalang sinabi ni Sheridan Jenkins, hindi ako sigurado kung paano na sila Mr. Bennett at Master Bard ngayon, kung ligtas ba sila. Sabi ni Galindo, tawagan natin at magtanong. Sige. Tumanggo si Sheridan Jenkins at kinuha ang mobile phone para tawagan si Manuel Bennett. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na pag-dial, hindi siya nakalusot. Biglang nabalisa si Sheridan Jenkins, Kuya, masyadong mahina ang signal sa loob ng bundok, hindi ako makakonekta sa tawag. Hindi makakonekta. Mukhang natigilan si Galindo. Sinubukan din niyang tawagan si Manuel Bennett ngunit hindi ito makontak. Nagtanong si Sheridan Jenkins, Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon, dapat ba tayong magpadala ng isang tao upang suriin? Saglit na nag-isip si Galindo at sinabing, karaniwan ay medyo matatag si Mr. Bennett, at napakalakas ng kanyang lakas. Dahil naglakas loob si Mr. Bennett na pumasok, dapat siyang magtiwala sa kanyang mga kakayahan. Kaya, sa halip na pumasok at magdagdag ng kaguluhan, mas mabuting maghintay. Sige, maghintay pa tayo ng kaunti. Tumanggo si Sheridan Jenkins. Habang sabik na naghihintay sina Galindo at Sheridan Jenkins. Sa loob ng sinaunang Zen Mountain. Sina Manuel Bennett at Barden Bard ang kanilang inihaw na ahas. Burp. Tinapik ni Barden Bard ang kanyang tiyan at dumighay, so satisfying. Simulan na natin ang paglilinang. Naghubad si Manuel Bennett sa kanyang shorts, iniwan ang kanyang mga damit, at humakbang sa spiritual pool. Sinadya niyang gamitin ang spiritual spring, spirit stones in the spiritual pool, at ang inner demon ng red pupil thunder python para masira ang mga hadlang. Minsan sa spiritual pool, umupo siya ng naka-crossleg, nilubog ang sarili, at pagkatapos ay nilamon ang inner demon. Sa sandaling nilamon niya ang inner demon. Ang mga alon ng sumasabog na espiritual na enerhiya ay nagsimulang marahas na lumundag, umaatake sa mga panloob na organo ni Manuel Bennett, 8 pambihirang meridian, at sa kanyang buong katawan. Sa kabutihang palad, nakalunok siya ng 300 taong gulang na demonic beast's inner demon hindi pa katagal, na nagpatibay sa kanyang mga laman loob, 8 pambihirang meridian, at lahat ng kanyang mga buto. Ito ay kung paano niya mapaglabanan ang espiritual na enerhiya at kapangyarihan na sumabog mula sa 500 taong gulang na demonic beast's inner demon. Gayunpaman, sa kabila nito, ang espiritual na enerhiya at kapangyarihan ay hindi kapani-paniwalang marahas pa rin, na parang gusto nilang punitan ang katawan ni Manuel Bennett. Namula agad ang balat ni Manuel Bennett, at nagumbok ang kanyang mga ugat. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, umuungol habang dinadala niya ang epekto ng espiritual na enerhiya at kapangyarihan, tinitiis ang sakit ng pagkakawatak-watak. Nagulat si Barden Bard at nanginginig na nagtanong, Kuya Bennett. Are you okay?
Ayos lang ako. Sumagot si Manuel Bennett, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, magmadali at magsimulang magtanim. Matapos sabihin iyon, ipinikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata at nagsimulang magsanay, na ginagabayan ng sumasabog na espiritual na enerhiya at kapangyarihan sa kanyang katawan. Walang kamalay-malay, ang hindi mapakali na espiritual na enerhiya at kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan sa wakas ay huminahon, at ang kanyang katawan ay unti-unting bumalik sa normal. Ang espiritual na enerhiya sa spiritual pool at mula sa nakapalibot na mga spirit stone ay damaloy mula sa lahat ng direksyon, bumubuhos sa katawan ni Manuel Bennett. Nakikita ng lahat, ang katawan ni Manuel Bennett ay naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Isang multo na golden dragon ang nakapulupot sa kanyang katawan, ito ay napakahiwaga. Napatulala si Barden Bard at hindi napigil ang mapabulalas, si Brother Bennett ay talagang superhuman. Talagang nalabanan niya ang espiritual na enerhiya at kapangyarihan mula sa inner demon. Nang matiyak niyang okay na si Manuel Bennett, hindi na nagdalawang isip si Barden Bard at agad na pumasok sa spiritual pool. Matapos lunukan ang snake gallbladder, nagsimula siyang magpagaling at magtanim. Kasabay nito, silang ang bansa. River City. Ang Stewart Family Villa. Sa isang makalumang study room. Ang pinuno ng pamilyang Stewart, si Howard Stewart, ay nagbabasa ng isang libro. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib at napasigaw siya sa sakit. Hinawakan niya ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay at ang isa naman ay ang lamesa, namumutla ang mukha, at pawis na pawis. Mula nang pagalingin ni Manuel Bennett ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan ay mas mabuti kaysa dati. Ngunit ano ang nangyayari ngayon? Bakit sobrang sakit ng dibdib niya? Nang hihingi na sana siya ng tulong ay tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkahilo at bumagsak sa lupa. Nakuha ng kaguluhan sa pag-aaral ang atensyon ni Sandy Lee, na nakabantay sa labas. Si Sandy Lee ang bodyguard ni Howard. Master, anong problema? Tanong ni Sandy Lee habang kumakatok sa pinto. Ngunit walang tugon mula sa loob ng pag-aaral. Kumunat ang noo ni Sandy Lee at dali-daling itinulak ang pinto. Nang makita ang eksena sa loob ng study, natakot si Sandy Lee at mabilis na sumigaw sa labas, lahat, dali, may problema ang master. Di nagtagal. Nagkagulo ang buong pamilya Stewart. Kabanata 327, Kabanata 327, Pag-frame at Entrapment. Cloud Cauldron Hotel. Meeting room sa itaas na palapag. Puno ng tao ang meeting room. Isang matangkad at tuwid, maamo at matikas na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagdaraos ng meeting para sa mga empleyado. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang chairman ng Cloud Cauldron Hotel at ang ama ni Sulian May na si Justin Stewart. Inilibot ni Justin Stewart ang kanyang tingin sa mga tao at malakas na sinabi, "Magaling kayong lahat nitong mga nakaraang buwan. Sa ngayon, ang aming Cloud Cauldron Hotel ay may lalong magandang reputasyon, at lahat ay nasiyahan sa aming hotel. Bilang karagdagan, ang turnover ng aming hotel ay tumaas nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa pagsisikap ng lahat, makikipag-usap ako sa Finance Department para bigyan ang lahat ng bonus." Salamat, Chairman Stewart. Natuwa ang mga empleyado. Ngumiti si Justin Stewart at nagpatuloy, "Gayunpaman, hindi ka dapat maging kampante dahil dito. Kailangan mong patuloy na magtrabaho ng husto at pagbutihin ang kalidad at serbisyo ng aming hotel. Huwag kang mag-alala, Chairman Stewart, patuloy kaming magsusumikap. Sa susunod na panahon, siguradong malalampasan natin ang ibang 5-star hotels. Chairman Stewart, tiyak na magsusumikap kaming maging numero 1 sa River City." Ang mga empleyado ay puno rin ng kumpiyansa at ginawa ang kanilang mga pangako ng sunod-sunod. Tumawa si Justin Stewart at sinabing, "Nakikita mong lahat kayo ay kumpiyansa, gumaan ang loob ko." Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit ang isang babaeng assistant at bumulong, "Chairman Stewart, tumawag lang ang asawa mo at sinabing baka may nangyari kay Sir Stewart." "Ano?"
Biglang nagulat si Justin Stewart at dali-daling kinuha ang mobile phone para tawagan ang kanyang asawa, si Guo Fangyo, ang ina ni Su Qingmei. Maya-maya, tumunog ang tawag. Sa sandaling konektado ang tawag, nag-aalalang nagtanong si Justin Stewart, "Fangyo, anong nangyari sa tatay ko?" Sa sobrang pagkabalisa ni Guo Fangyo ay muntik na siyang umiyak, "Justin, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari kay tatay, pero ngayon lang, biglang nahimete si tatay sa study room niya. Papunta na kami ngayon sa Central Hospital sakay ng ambulansya." Paano nangyari ito? Nag-aalala rin si Justin Stewart, kumunot ang kanyang mga kilay, "Pupunta ako dyan." Pagkababa ng telepono, tiningnan niya ang lahat ng empleyado at sinabing, "Dito matatapos ang meeting ngayon, maghiwa-hiwalay ang lahat." Pagkasabi nito, naghanda si Justin Stewart na umalis sa conference room. Ngunit sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng meeting room, at pumasok ang isang grupo ng mga lalaki at babae na nakauniporme. Agad namang natigilan si Justin Stewart at nagtanong, "Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Naguguluhan din ang mga empleyado habang nakatingin sa grupo ng mga tao. Seryosong sinabi ng isa sa mga nangungunang nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Chairman Stewart, may nagulat na ang iyong hotel ay lihim na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na produkto. Mangyaring sumama sa amin. Pagbebenta ng mga ipinagbabawal." Nagulat si Justin Stewart at umiling, "Imposible. Ang aming hotel ay palaging sumusunod sa batas at hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay. Dalhin mo ang ebidensya." Utos ng medyo may edad na sa isang binata. Hindi nagtagal, naglabas ng isang plastic bag ang binata na nakasuot ng guwantes. Sa loob ng plastic bag ay may ilang maliliit na bag ng mga ipinagbabawal na gamit. Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Chairman Stewart, itong ilang bag ng mga ipinagbabawal na gamit ay natagpuan ng aming mga undercover na ahente sa iyong hotel. Ano ang masasabi mo ngayon?" Nagbago ng husto ang mukha ni Justin Stewart, umiling-iling, "Imposible, talagang imposible. May nag-frame sa atin. Nagkamali ka siguro. Paano nagagawa ng hotel natin ang ganoong bagay? Exactly, this must be a frame-up. You can't arrest people indiscriminately." Galit at galit na galit ang mga empleyado sa meeting room. Kung ito ay isang frame-up o hindi ay malalaman pagkatapos ng investigasyon. Sinabi ng medyo may edad na lalaki sa malakas na boses, pagkatapos ay sinabi, "Chairman Stewart, dapat kang sumama sa amin. Kung talagang hindi ginawa ng iyong hotel ang ganoong bagay, natural na pakakawalan ka namin." Sinabi ni Justin Stewart, "Maaari akong makipagtulungan sa iyong pagsisiyasat, ngunit mayroon akong isang kagyat na usapin ngayon. Kapag natapos ko ito, sasama ako sa iyo. Hindi yan uubra." Isang medyo may edad na lalaki ang mahigpit na sumagot, "Paano kung tumakas ka?" Nagalit si Justin Stewart, "Ako, si Justin Stewart, ay inosente at hindi natatakot sa mga maling akusasyon. Dahil hindi ko ito ginawa, bakit ako tatakbo? Hindi mo alam." Malamig na sumangot ang nasa katanghaliang gulang, "Alisin mo siya." Maya-maya, dalawang matipunong lalaki ang lumapit at hinawakan ang mga braso ni Justin Stewart. Si Justin Stewart ay umungal sa galit, "Mga bastos, ano ang ginagawa ninyo? Bitawan mo ako." "Fair na." Kinawian ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at lumabas ng conference room kasama si Justin Stewart. Pagkaalis ni Justin Stewart at ng iba pa, biglang sumabog sa kalituhan ang buong conference room. What on earth is going on? How could our hotel have contraband? I don't know, pero feeling ko parang may nagtatangkang i-frame tayo at ibagsak ang hotel natin. Natatakot ako na tayo ay nasa malaking gulo. Pinag-uusapan ng lahat ang bagay, nababalisa sa kanilang mga puso, ngunit wala silang magagawa. Kasabay nito, sa South Coffee Shop, ang mga tao ay dumarating at umaalis ng walang pagkagambala. Sa sandaling ito, sa likod bahay, si Julie Stewart, nakasuot ng itim na cheongsam at nakalugay ang kanyang buhok, ay naggugupit ng isang nakapaso na halaman gamit ang isang pares ng gunting. Ang kanyang figure ay puno at kaaya-aya, ang kanyang hitsura ay matikas at maeslan.
Ang sikat ng araw ay sumikat sa kanyang mukha, na ginagawa itong kumikinang na parang jade, hindi mapapantayan ang ganda. Matapos putulin ang isang nakapaso na halaman, tinitigan ito ni Julie Stewart, na walan ng pag-iisip. Bagamat hindi pa siya nakakasama ni Manuel Bennett, paminsan-minsan ay lumalabas ang mukha nito sa isip ni Julie. Sa tuwing naiisip niya ang oras na kasama niya ito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang lumiko pataas. Ayaw man niyang aminin, kailangan niyang aminin na baka nahulog na siya sa binatang ito. Pero ang binatang iyon, kung tutuusin, ay nobyo ng kanyang pamangkin. Mahal man niya ito, itatago lang niya iyon sa puso niya. Kaya naman, iniiwasan niyang makilala si Manuel sa panahong ito. Marahil sa paraang ito lamang niya tuluyang mabitawan ang walang kapalit na pag-ibig na ito. Gayunpaman, habang iniiwasan niya ito, mas namiss niya ito, na nakakabaliw sa kanya. Umiling si Julie Stewart at mapait na sinabi, "Manuel, paano kita makakalimutan?" President Stewart, may nangyaring kakila-kilabot. Maya-maya lang, may sumigaw. Isang babaeng katulong ang sumugod. Isinantibi ni Julie Stewart ang kanyang mga iniisip at lumingon sa kanya, "Huwag kang magpanik, sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyari." "Anong nangyari?" Sabi ng babaeng assistant, President Stewart, "Kanina lang, 3 bisita sa private room ng Peony Pavilion ang biglang nahimatay. Nawalan ng malay ang mga bisita." Nagsalubong ang kilay ni Julie Stewart, "Let's go and see." Pagkatapos, umalis si Julie Stewart at ang babaeng katulong sa likod bahay at pumunta sa pribadong silid ng Peony Pavilion. Sa sandaling ito, isang pulutong ng mga tao ang nagtipon sa labas ng pribadong silid, itinuturo at pinag-uusapan ang sitwasyon. Sa loob, 2 lalaki at isang babae ang nakahiga sa mesa, bula ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Nang makitang dumating si Julie Stewart, tumabi ang lahat para gumawa ng paraan. Pumasok si Julie Stewart sa pribadong silid, sinulyapan ang 2 lalaki at isang babae, at tinanong ang babaeng katulong, "Tumawag ka na ba ng ambulansya?" "Tumawag ka na." Tumango ang babaeng katulong bilang tugon. Kabanata 328, Kabanata 328, Sino ito, pagkatapos ng lahat? Kumunot ang noo ni Julie Stewart, paanong biglang nahimatay itong 3 bisita? May mga sakit ba sila? Sabi ng isang waitress, "President Stewart, hindi ako sigurado kung ano ang nangyari. Ayos naman ang 3 bisitang ito pagdating nila, pero ngayon lang, bigla silang nahimatay habang nagkukwentuhan." Kumunot ang noo ni Julie Stewart, hindi mapakali na tila may malaking mangyayari. Sa sandaling iyon, may tumawag sa kanyang cellphone. Kinuha niya ang telepono at nakitang galing iyon kay Lauren Green, kaya sinagot niya ito. Matapos sagutin ang tawag, nag-aalinlangan siyang nagtanong, "Ate, ano ang problema?" "Betty, may nangyaring kakila-kilabot." Nag-aalalang boses ni Lauren Green. Bumilis ang tibok ng puso ni Julie Stewart at mabilis na nagtanong, "Ate, huwag kang mag-alala, anong nangyari?" Umiiyak na nagsalita si Lauren Green, "Betty, hindi nagtagal, hinimatay si tatay sa kanyang pag-aaral at ngayon ay ginagamot sa ospital. Tinawagan ko ang pangalawang kapatid mo at pinapunta ko siya. Ngunit nagkaroon ng problema ang kanyang hotel, may nag-frame sa kanya para sa pagbebenta ng mga ipinagbabawal na produkto ng pribado sa hotel. Ngayon ay kinuha na ang iyong kapatid, ano ang dapat nating gawin?" Nang marinig ang sinabi ni Lauren Green, nagulat si Julie Stewart, paano nangyari ito? Bakit biglang nahimatay si tatay? At anong nangyari sa hotel ni second brother? Sabi ni Lauren Green, "Hindi ko rin alam, may pumupuntirya kaya sa Stewart family natin?" Huminga ng malalim si Julie Stewart at sinabing, "Pupunta ako sa ospital ngayon at tatawagan ang aking kuya para pag-usapan kung ano ang gagawin." Sabi ni Lauren Green, "Sige, hihintayin kita sa ospital." Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Julie Stewart sa kanyang babaeng assistant, "Xiaoya, may kailangan akong asikasuhin. Manatili ka rito at hintayin ang pagdating ng ambulansya at ipadala ang 3 bisitang ito sa ospital. Kontakan mo ako kung may mangyari." "Oo." Tumango ang babaeng katulong.
Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Julie Stewart, narinig ang mga yabag mula sa labas. Pumasok ang isang malaking grupo ng mga lalaki at babae na nakauniporme. Nangunguna sa kanila ang isang medyo may edad na babae. Mukhang natarante si Julie Stewart, pwede ko bang malaman ang layunin ng pagbisita mo? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na babae, nakatanggap kami ng ulat na may problema sa mga dahon ng kape sa iyong coffee house. Ang ilang mga tao ay nakaramdam ng hindi komportable pagkatapos inumin ito, kahit na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalason. Umiling si Julie Stewart, imposible iyon. Walang problema at hindi magiging sanhi ng pagkalason ang mga dahon ng kape ng aming coffee house. Captain Lee, ang tatlong taong ito ay tila nalason at nahimatay. Sa sandaling ito, sinuri ng isang binata ang tatlong bisita sa pribadong silid at napabulalas. Nalason. Napalingon si Julie Stewart para tingnan ang tatlong tao sa private room, paano nangyari ito? Malamig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na babae, President Stewart, gusto mo pa bang tanggihan ito ngayon? Sinabi ni Julie Stewart, ang aming mga dahon ng kape ay ganap na maayos, tiyak na mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan man o hindi, kailangan namin ang iyong kooperasyon sa aming investigasyon, President Stewart. With that, the middle-aged woman waved her hand, alisin mo sila. President Stewart, mangyaring sumama sa amin. Lumapit ang dalawang binata. Biglang naging solemn na ang mukha ni Julie Stewart. Ngayon ay sigurado na siya na may nagta-target sa kanilang Stewart family. Kung hindi, hindi sana magkakasunod na insidente na kinasasangkutan ng kanyang ama at pangalawang kapatid. Sino ang maaaring nagta-target sa kanilang Stewart family? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, paulit-ulit na nag-isip tungkol dito, at sa wakas ay tumango, sige, sasama ako sa iyo. Kasabay nito, sinundan ni Julie Stewart ang nasa katanghaliang gulang na babae at umalis sa coffee house. Samantala, sa development zone ng River City, nandito si Kenneth Stewart sa isang inspection kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa isang maikling panahon, isang malaking proyekto ang ilulunsad dito, na patuloy na magtutulak sa pag-unlad ng ekonomiya ng River City. Lumapit ang assistant ni Kenneth Stewart at inabot ang cellphone, President Stewart, tumatawag ang asawa mo at may urgent matter daw. Sinabi ni Kenneth Stewart sa iba, excuse me, I'll take a call. Dahil doon, kinuha ni Kenneth Stewart ang telepono at tinanong, Wendy, anong problema? Ang asawa ni Kenneth Stewart ay ang tiyahin ni Julia Stewart, si Wendy Gordon. Kenneth, may nangyari sa bahay. Dumating ang nag-aalalang boses ni Wendy Gordon. Natigilan si Kenneth Stewart at nagtanong, anong nangyari sa bahay? Nagmamadaling sinabi ni Wendy Gordon, ngayon lang, hinimatay si tatay sa kanyang pag-aaral. Ang hotel ni Jefferson at ang coffee house ni Betty ay natagpuang may mga problema, at sila ay inalis. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni Kenneth Stewart, at napabulalas siya, paanong biglang himatayan si tatay? At paanong biglang may mga problema ang hotel at coffee house ni na Jefferson at Betty? Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi ni Wendy Gordon, kaya nga hinahanap kita. Bilasan mo sa Central Hospital. Bilasan mo rin at palayain sina Jefferson at Betty. Sige, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Sagot ni Kenneth Stewart at saka ibinaba ang telepono. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono, namumula ang mukha. Ang kanilang ama, pangalawang kapatid, at pangatlong ate ay may mga pangyayari ng magkasabay, na tiyak na hindi nagkataon. Dapat ay may nagta-target sa kanilang Stewart family. Sino kaya ito? Gayunpaman, ang pinakakagyat na bagay ngayon ay ang iligtas ang pangalawang kapatid at pangatlong ate. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Kenneth Stewart ang kanyang telepono para tumawag. Ngunit sa sandaling ito, ilang sasakyan na may espesyal na plaka ang dumaan mula sa malayo at huminto sa malapit. Bumukas ang pinto ng kotse, at isang grupo ng mga lalaking mabagsik ang mukha at babae na nakauniporme, na may suot na badge sa kanilang mga dibdib, ang lumapit. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang parisukat.
Nang makita ang grupong ito ng mga taong dumarating, bahagyang kumunat ang noo ni Kenneth Stewart, naramdamang may mali. Humakbang siya at nakangiting sinabi sa medyo may edad na, Mr. Herdman, what brings you here? Is there anything wrong? Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, Old Stewart, ayaw kong sumama, ngunit may nagsumbong sa iyo sa pagtanggap ng mga regalo at pera mula sa iba, kaya kailangan kong sumama. Sinabi ni Kenneth Stewart, Mr. Herdman, dapat mong malaman ang aking pagkatao. Sa tingin mo ba ako ang uri ng tao na gagawa ng ganoong bagay? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Old Stewart, alam ko ang iyong pagkatao at hindi mo gagawin ang mga bagay na iyon. Ngunit ngayon, si G. Seth Jordan ay nagsalita at humiling ng isang masusing pagsisiyasat sa iyo. Hindi ako naglakas loob na suwayin siya. Kaya, Old Stewart, mangyaring sumama sa akin. Si Seth Jordan ba ang tinutukoy mo? Malamig na tanong ni Kenneth Stewart. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi sumagot, na nagpapahiwatig ng kanyang kumpirmasyon. Huminga ng malalim si Kenneth Stewart, so ayon, I see. Naintindihan na niya ngayon. Malinaw na pinupuntirya ng pamilyang Jordan ang kanilang pamilyang Stewart. Bukod dito, sigurado siya na hindi lamang ang pamilyang Jordan, kundi ang pamilyang Harper at ang pamilyang Stern ay kasama rin. Hindi niya lang akalain na magiging ganito kabigla, naiwan siyang hindi handa. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, Old Stewart, let's go. Sige, sasamahan kita. Tumango si Kenneth Stewart at pagkatapos ay sinabi sa kanyang katulong, Xiao Wu, pumunta ka sa Central Hospital at sabihin kay Wendy na may kailangan akong harapin at hindi muna ako makakapunta sa ospital pansamantala. Oo. Tumango ang katulong. Pagkatapos, sinundan ni Kenneth Stewart ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kotse at umalis sa development zone. Kabanata 329, Kabanata 329, Kamatayan sa mga hindi pumirma. Sa buong araw na ito, ang kaguluhan at kawalang tatag ay dumami sa loob ng River City. Hindi lang ang Stewart family ang nakaranas ng gulo, ang Maddox family din ay nagkaproblema. Parehong isinugod sa emergency room sina Sir Stewart at Sir Maddox para magamot. Ang pinakamatandang anak ng Stewart family sina Kenneth, Justin, at Julie ay kinuha para sa investigasyon. Ang pinakamatandang anak ng Maddox family na sina Will, Susan, at Mark Jones, ay dinala din para sa investigasyon. Ang buong sambahayan ng Stewart at Maddox ay nasa ganap na kaguluhan. Alam ng mataas na lipunan ng River City ang tungkol sa balita, na nagresulta sa malawakang pagkasindak. Narinig mo ba? May pinupuntirya ang Stewart at Maddox families. Siyempre narinig ko, kumakalat ang balita sa River City. Sa pagkakataong ito, ang pamilyang Jordan, pamilya Harper, pamilyang Stern, pamilyang Whale, pamilyang Lewis, at marami pang ibang pamilya ay nagsanib puwersa para salakayin ang mga Stewart at Maddox families. Si Sir Stewart at Sir Maddox ay bumagsak, ang mga pangunahing miyembro ng Stewart at Maddox families ay naaresto. My God, this is too vicious. Malinaw na gusto nilang lipulin ang Stewart at Maddox families sa River City. Sa pagkakataong ito, ang Stewart at Maddox families ay nahaharap sa malaking panganib. Talagang may problema sila ngayon. Maraming angkan ng pamilya sa River City ang tinatalakay ang bagay na ito. Gustong tumulong ng ilang pamilya na may mabuting relasyon sa Stewart at Maddox families ngunit binalaan sila ng Jordan, Harper, at Stern families. Ang sinumang nang ahas na tumulong ay haharap sa walang humpay na pagsupil sa tatlong malalaking pamilyang ito. Sa makatuwid, ang mga pamilyang ito ay hindi nang ahas na tumulong at maaari lamang nilang piliin na manood sa gilid. Mabilis na lumipas ang isang araw at, sa isang kisap mata, gabi na. Ang Stewart family villa ay maliwanag na naiilawan. Ang sala ay napuno ng mga bata at matatandang miyembro ng Stewart family, at ang kapaligiran ay lubhang mapang-api. Ngayong wala na sina Sir Stewart, Kenneth, Justin, at Julie, naiwan sina Wendy at Lauren Green na pangasiwaan ang buong sambahayan ni Stewart. Namumula ang mga mata ni Lauren Green sa pag-aalala,
Ate, ngayon na ang ating ama ay nalason at walang malay, at ang ating mga kapatid at si Julie ay nasa kustodiya, ano ang dapat nating gawin? Nataranta rin si Wendy, Lauren, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kahit wala na ang aming ama at ang iba pa, ano ang magagawa naming dalawang babae? Sa tingin mo ba ay kaya nating harapin ang Jordan, Harper, at Stern families ng mag-isa? Isa pa, dahil may problema ang Maddox family at ang ibang mga pamilyang walang lakas ng loob na makialam, wala nang natitira para tumulong sa amin. Galit na sinabi ni Lauren Green, ang mga pamilyang Jordan, Harper, at Stern ay masyadong mabangis. Pinapatay nila ang ating mga Stewart at Maddox families. Dahil doon, biglang narinig ang tunog ng hiyawan. Sunod-sunod na sigaw ang nanggaling sa labas. Anong nangyari? Tumayo si Wendy, Lauren Green, at ang iba pang stewards at tumingin sa labas. Nakita nila ang mga katawan ng mga tagapag-alaga ni stewards na puno ng dugo na lumilipad, nahulog ng husto sa lupa, at namatay. Ang mga miyembro ng Stewart family ay natakot at nanginginig sa takot nang makita nila ang tanawin. Di nagtagal, nakita nila ang higit sa 100 tagapag-alaga ng pamilya ng Stewart na umaatres na may mga nakakatakot na mukha. Housekeeper Whale, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ni Wendy sa isang matandang puno ng sugat at pasa. Sumagot ang housekeeper na si Whale, Madam Wendy, lumusab na ang pamilya Jordan. Ano? Agad na nagbago ang mga mukha ni Wendy, Lauren Green, at ng iba pa. Auntie Wendy, Auntie Lauren, ano ba ang kinakatakutan mo? Hindi ka namin kakainin. Sa sandaling ito, isang mapanuksong boses ang dumating. Napapikit si Silas Jordan na may ngiti sa labi. Kasunod niya ang dalawang elder ng Mysterious Doctor Sect, sina Neil Lee at Karen Chaplin. Sumunod din sa likod ang isang malaking grupo ng mga tagapag-alaga ng pamilya ng Jordan. Galit na sumigaw si Lauren Green, Silas Jordan, anong ginagawa mo? Nagsindi ng sigarilyo si Silas Jordan, umupo sa sofa, at nakangiting sinabi, Tita Lauren, huwag kang magalit. Pumunta lang ako dito ngayong gabi para makipag-chat sa iyo. Sinabi ni Lauren Green, wala kaming dapat pag-usapan sa iyo. Umalis ka sa aming Stewart household. Stewart household. Tumawa si Silas Jordan at sinabing, pagkatapos ng gabing ito, wala ng Stewart family sa River City. With that, he waved his hand and said, dalhin mo dito ang kontrata. Lumapit ang isang guardian at inabutan siya ng kontrata. Inihagis ni Silas Jordan ang kontrata sa coffee table at sinabing, pirmahan ang kontrata, at ililigtas ko ang iyong buhay. Kinuha ni Wendy Gordon ang kontrata at agad na namutla ang kanyang mukha. Tinitigan ng mariin si Silas Jordan, sinabi niya, ikaw. Gusto mong ilipat namin ang lahat ng industriya ng pamilya Stewart nang walang kondisyon sa pamilya ng Jordan. Kinuha din ni Lauren Green ang kontrata at sa sobrang galit ay nanginginig ang buong katawan. Hinampas niya ang kontrata sa coffee table at galit na umungol, mga tulisan, kayo ay malinaw na mga tulisan. Walang paraan na mailipat namin sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Stewart. Talagang imposible. Talagang hindi tayo pipirma. Malamig ding sigaw ni Wendy Gordon. Nagpabuga ng smoke ring si Silas Jordan at malamig na tumawa, sigurado ka bang hindi ka pipirma? Talagang hindi tayo pipirma. Matigas na sigaw ni Lauren Green. Sumulyap si Silas Jordan sa kanyang relo at sinabing, bibigyan kita ng 10 minuto para pag-isipan ito. Sa bawat minutong lumilipas, papatay ako ng tao. Kung tapos na ang 10 minuto at hindi ka pa pumipirma, wala ni isa sa inyo ang aalis dito ng buhay. Sige, magsisimula na ang countdown. Lalong naging mapang-api ang kapaligiran sa sala. Sina Wendy Gordon, Lauren Green, at ang mga tao mula sa pamilyang Stewart ay bumilis ang tibok ng puso, at hirap na hirap ang kanilang paghinga. Maya-maya, lumipas ang 1 minuto. Tumingin si Silas Jordan sa kanyang relo at malungkot na sinabi, mukhang walang ginagawang marahas na bagay, hindi ka masunurin na makikinig. With that, he waved his hand and ordered, do it. Dahil hindi pa bumabagsak ang boses.
Iniwas ni Karen Chaplin ang kanyang kanang kamay, at ang itim na mysterious iron long whip sa kanyang kamay ay umungol, na direktang pumulupot sa leeg ng isang tagapag-alaga. Kaagad pagkatapos, pilit niyang hinayla ang kanyang kanang kamay. Splat! Nag-spray ang dugo at humiwalay ang ulo ng guardian sa kanyang katawan, bumagsak ng husto sa lupa. Agad na kinilabutan at naghiyawan ang mga tao ng pamilya Stewart, lalo na ang mga babae na sa sobrang takot ay nanginig ang kanilang buong katawan, at nagsimula silang tuyong paghukay. Nanginginig din sa takot ang mga binti nina Wendy Gordon at Lauren Green na lalong namutla ang mukha. Tinuro ni Lauren Green si Silas Jordan at sumigaw, "Silas Jordan, masama ang puso mo." Mariin na ikinuyom ni Wendy Gordon ang kanyang mga kamao at umungol, "Silas Jordan, hindi ka ba natatakot sa kaparusahan sa walang habas na pagpatay sa mga tao sa ating pamilya Stewart?" Tumingin muli si Silas Jordan sa kanyang relo at walang pakialam na sinabi, 2 minuto na ang lumipas. Binaliktad ni Neil Lee ang kanyang kanang kamay, at isang itim na mystical iron longsword sa kanyang kamay ang hamampas patungo sa isang guardian. Whoosh! Kumikislap ang itim na ilaw, at lumakas ang hangarin na pumatay. Ang susunod na segundo, ang tagapag-alaga ay direktang nahati sa kalahati. "Mga Moldita, ipaglalaban kita." Isang dagandong ang pinakawalan ng housekeeper na si Whale at sumugod kay Neil Lee at Karen Chaplin. Gayunpaman, nang malapit nang lumapit si housekeeper Whale, umabot na parang kidlat ang kaliwang kamay ni Neil Lee at direktang sinalo ang lalamunan ni housekeeper Whale bago ito pilit na pinahit. Basag! Ang leeg ng housekeeper na si Whale ay brutal na napaikot at naputol, na naging sanhi ng kanyang kamatayan kaagad. Pagkatapos, casual na itinapon ni Neil Lee ang katawan ni housekeeper Whale sa lupa na parang nagtatapon ng basura. Housekeeper Whale. Parehong napasigaw sina Wendy Gordon at Lauren Green sa gulat. "Ipaglaban mo sila. Sabay na tayo." Ang natitirang dosina o higit pang mga tagapag-alaga ay umungal at sumugod kay Neil Lee at Karen Chaplin. Kabanata 330, Kabanata 330, Gabi ng Dugo. Gayunpaman, bago makakilos sina Neil Lee at Karen Chaplin, ang mga gwardya ng pamilyang Jordan ay mabilis na humakbang pasulong. Sa loob lamang ng ilang minuto, napatay na nila ang lahat ng dosenang mga gwardya mula sa pamilyang Stewart. Sa isang iglap, isa pang dosenang bangkay ang idinagdag sa sala ng villa, at ang sahig ay nabahira ng pula ng dugo. Ang mga miyembro ng pamilya Stewart ay labis na natakot kaya nanginginig ang kanilang buong katawan at namutla. Napuno ng matinding takot ang kanilang mga mata. Pinatay ni Silas Jordan ang kanyang sigarilyo at walang pakialam na sinabi, "Ngayon ay 5 minuto na lang ang natitira. Sa loob ng 5 minuto, mamamatay kayong lahat. Mas mabuting magdesisyon na kayo ngayon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ang dapat nating gawin ngayon? May tutulong ba sa atin? Meron bang pwedeng tumayo para sa atin? Totoo bang mapahamak ang pamilya Stewart natin?" Ang mga miyembro ng pamilya Stewart ay nabulunan ng luha, ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Napaluha na sina Wendy Gordon at Lauren Green, puno ng kalungkutan. Nang makita ang mga desperadong ekspresyon ng pamilya Stewart, ang puso ni Silas Jordan ay labis na natuwa, nakaramdam ng baluktot na pakiramdam ng kasiyahan. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto. Tiningnan ni Silas Jordan ang oras at malamig na sinabi, 5 minuto na ang lumipas. Nakapagdesisyon ka na ba? Nagkatinginan sina Wendy Gordon at Lauren Green, nagngangalit ang kanilang mga ngipin ngunit hindi makapagdesisyon. Kung nilagdaan nila ang kontrata, ito ay katumbas ng pagbibigay ng $30 bilyong na industriya, na ginagawa silang mga kriminal ng pamilya Stewart. Naiinip, sumigaw si Silas Jordan, "Dahil hindi kayo pumirma, pumunta kayong lahat sa impyerno." Pagkasabi nito, naghanda siyang iutos na patayin ang lahat ng Stewarts. "Tumigil ka!" Sumigaw si Wendy Gordon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Pipirma ako, pipirma ako." Tagumpay na tumawa si Silas Jordan, "Tita Wendy, mas madali sana kung pumayag ka kanina." Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Wendy Gordon ang signing pen mula sa mesa,
ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Pinindot din niya ang kanyang handprint. Matapos pirmahan at iwanan ang kanyang handprint, kinuha ni Silas Jordan ang kontrata at tiningnan ito, tumatango ng may kasiyahan. Inabot niya ang kontrata sa isang gwardya at saka tinanong si Lauren Green, "Tita Lauren, nasaan si Julia ngayon? Bakit hindi ko siya nakita sa River City?" Nagbago ang mukha ni Lauren Green, at mahinang sumagot, "Hindi ko alam kung saan siya nagpunta." "Ganun ba?" Malamig na tumikim si Silas Jordan at sinabing, "Tita Lauren, iminumungkahi ko na makipag-ugnayan ka kay Julia sa lalong madaling panahon at sabihin sa kanya na bumalik sa River City. Sabihin mo sa kanya na hindi siya makakatakas sa pagkakahawak ko." Pagkatapos noon, tumayo siya at inakay ang lahat palabas ng villa. Habang papalapit sila sa pasukan ng villa, sinabi ni Silas Jordan, "Nako, muntik ko nang makalimutan. Nakasaad din sa kontrata na ang villa na ito ay pagmamay-ari ng aming pamilyang Jordan ngayon. Binibigyan ka namin ng araw para lumipat. Bilasan mo, o harapin ang kahihinatnan." Pagkasabi nito ay tumawa siya at lumabas ng villa kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makaalis na sina Silas Jordan at ang iba pa, bumagsak sina Wendy Gordon at Lauren Green sa sofa, walang imek sa mahabang panahon. Humihikbi si Lauren Green, "Sister-in-law, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Kinagat ni Wendy Gordon ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Lauren, makipag-ugnayan ka agad kay Julia at sabihin sa kanya na huwag nang bumalik sa River City. Ang hayop na si Silas Jordan ay hindi siya pakakawalan kung gagawin niya. At saka, hanggat makakatakas si Julia, may pag-asa pa rin ang pamilya naming Stewart." "Okay, I'll contact Julia now." Tumango si Lauren Green at agad na kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Julia Stewart. Pero walang sumagot. Ilang beses pa siyang tumawag ngunit wala pa ring sumasagot. Nakakunot ang noo ni Lauren Green, anong nangyayari? Bakit hindi sinasagot ni Julia ang kanyang telepono? Baka may nangyari sa kanya. Hindi, kung may nangyari kay Julia, hindi magtatanong si Silas Jordan kung nasaan siya. Umiling si Wendy Gordon at sinabing, si Julia ay abala ngayon, kaya naman hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Mabilis kang magpadala sa kanya ng mensahe at sabihin sa kanya na makipag-ugnayan sa iyo sa sandaling makita niya ito. Okay. Tumango si Lindsay Green at saka nagpadala ng mensahe kay Julia Stewart. Sa kabilang side, Maddox Family Villa. Napuno ang villa ng mga bangkay ng mga gwardya ng pamilya Maddox sa loob at labas, na may mantsa ng dugo sa damo at sa sala. Obviously, nagkaroon lang ng matinding labanan dito. Sa oras na ito, sa sala, sina Jared Harper at Donald Stern ay may tig-isang sigarilyo sa kanilang mga bibig, ang kanilang mga paa ay nakakross, nakaupo sa sofa. Sa likod nila ay ang apat na tagapagtanggol mula sa Mysterious Dr. Sect, Culver Winslet, Olene Jordan, Sam Warren, Damon Matthew, pati na rin ang mga gwardya mula sa pamilyang Harper at Stern. Sa tapat ng sofa ay nakaupo ang mga babae, bata, at matatanda ng pamilyang Maddox, kasama si Nancy Maddox, namumula na ang mga mata sa pag-iyak. Itinulak ni Jared Harper ang kanyang mga salamin na may gintong rimmed at sinabing, "Huwag mong sayangin ang oras natin, mag-sign ka lang." Nanginginig na kinuha ng ina ni Nancy Maddox na si Susan Bland ang signing pen. "Nay, hindi ka makapirma." Marahas na umiling si Nancy Maddox kay Susan Bland. Malinaw niyang alam na kapag natapos na ang pirma, talagang matatapos ang kanilang pamilyang Maddox. Malamig na sinabi ni Jared Harper, "Kung hindi ka pumirma, wala na kayong buhay na natitira." Donald Stern also teased, "Mas mahalaga man ang buhay o kayamanan, you guys weigh it up." Pipirmahan ko, pipirmahan ko." Paos na sagot ni Susan Bland, at pagkatapos ay pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata at pinindot ang kanyang handprint. Kinuha ni Jared Harper ang kontrata at nakangiting sinabi, "Mabuti sana kung nakinig ka ng masunurin kanina, sa halip na gumamit tayo ng dahas." With that, Jared Harper waved his hand, "Sige, let's go." Pagkatapos, pinangunahan ni Jared Harper ang lahat palabas ng villa.
Gayunpaman, hindi kaagad umalis si Donald Stern. Tumingin siya kay Nancy Maddox at ngumisi, "Nancy Maddox, kung ayaw mong makitang gumuho ang pamilya mo ng Maddox ng ganito, mabibigyan kita ng pagkakataon. Hanapin mo ako bukas ng umaga sa Emperor Hotel." Pagkatapos sabihin iyon, si Donald Stern ay lumayas palabas ng villa. Pagkaalis ni Donald Stern, nagmamadaling sinabi ni Susan Bland, "Morris, hindi ka dapat pumunta bukas. Kung pupunta ka, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa iyo ng halimaw na ito?" Patuloy ang pag-agos ng luha sa mukha ni Nancy Maddox habang may mapait na pananalita, "Ayoko rin pero wala nang ibang paraan ngayon. Ang pamilyang Maddox ay hindi dapat magtapos ng ganito." Noong nagkaproblema ang pamilya Maddox, tinawagan niya si Manuel Bennett, umaasang makakatulong siya sa paghahanap ng solusyon. Ngunit kahit papaano, hindi maabot ang telepono ni Manuel Bennett. Kaya, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili. Nang marinig ang mga salita ni Nancy Maddox, napaluha si Susan Bland. Ang iba pang miyembro ng pamilya Maddox ay umiiyak din ng hindi mapigilan. Ang buong pamilya Maddox ay nasa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, na nalubog sa walang katapusang kalungkutan. Kasabay nito, East Beauty Pharmaceutical Research Building. Gabi na noon. Bukas pa rin ang mga ilaw sa laboratorio sa ika-8 palapag. Sa ibaba, mahigit 20 malalakas na security guard ang nagpapatrolya. Ngunit sa sandaling ito, ilang itim na sasakyang pangnegosyo ang dumaan mula sa malayong lugar at huminto sa pasukan ng gusali. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Inakay ni Perry Perkins ang isang grupo ng mga tao palabas ng kotse at naglakad patungo sa research building. Sumunod sa kanya ang Five Elements Guards, Zach Jordan, Calvin Mulroney, Water Star, Fire Killeen, at Earth Mountain, gayon din ang ilang gwardya mula sa pamilyang Jordan, Harper, at Stern. Nang makita ang isang malaking grupo ng mga tao na biglang papalapit, ang mahigit 20 security guard ay nagmamadaling pumunta sa kanila.